buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When bad things happen to good people. Job 38:33. Do you know the laws that govern the heavens, and can you make them rule the earth? Tanong yan ng Panginoong Diyos kay Job nung si Job mismo ay nagalinlangan at nagtanong sa Panginoon kung bakit maraming dilubyong dumating sa kanyang buhay. Nagkaroon sila ng tanungan at sagutan dahil sa nangyaring masasaklap na bagay sa buhay ni Job na nagbunsod upang siya ay magtanong sa Diyos. When bad things happen to good people. Maraming mabubuting tao ang kuminsan ay dinadalaw ng salot at mga hirap sa buhay. Maraming mabubuting tao ang nagkakaroon ng mga malagim na karanasan, kuminsan ay bloody death, painful death, and people ask, why do bad things happen to good people? Panginoon naming Diyos, papagliwanagan niyo po ang aming isip. Turuan niyo po kami ng inyong mga malalalim at matataas na karunungan. Payapain niyo po ang aming loob at sa mga kapatid na dumaranas ng mga hirap sa buhay, patibayin niyo ang aming pananalig at papagpaliwanagan niyo po kami. Kayo ang hinihiling namin maging tagapangaral, be our preacher, our teacher, our healer. We ask you, Father, to bless your people and lift up your name. In the name of Jesus we pray. Amen. Kung mailalagay sa isang tanong, ang mga tanong na ito, maradalas ay tayo natatanong ng ganito, why can some very terrible accidents, grave illnesses, horrible crimes, even tragic deaths, many bad things happen to or against very godly, good, and kind people, even morally upright religious leaders. Why do they happen to very, very good people? Why doesn't God intervene to prevent such things from happening? Marami kasing mga tao nag-iisip pag sila'y palasimba, palaaral ng salita ng Diyos, paladasal, palabigay sa mga mahihirap, mahilig mag-contribute sa mga pangangailangan ng spiritual activities, ay exempted na sila sa mga nangyayari sa maraming tao sa mundo. At maraming tao ay pinanghihinaan ng pananalig o kaya ay nagkakaroon pa ng rebellious spirit, nagtatampo sa Diyos. Pag may mga ganitong bagay na nangyayari sa mga taong sa palagay nila ay hindi bagay na dapuan ng ganong mga uri ng hirap. And one answer that we keep repeating is that the purest law of God is the law of nature. God created nature and ordained natural laws to govern it. Bago pa man naging makalat ang balita, ang mga regulasyon, ang mga paniniwala na dapat mabuting bagay lang nangyayari sa mabubuting tao, na ang mga mabubuting gawa ay laging may gantimpalang kabutihan din mula sa langit. Bago pa yan umuso, ay nakalagay na sa lugar ang mga batas ng kalikasan dahil ang Diyos ang lumikha ng kalikasan. Kaya makikita natin ang mga uri ng batas na kanyang nilikha at makikita natin ang kanyang paninindigan sa mga bagay by looking at the laws of nature. Ang lahat ay may laws. Genesis 8:22, as long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, winter and summer, day and night. Schedules are laws. Seasons. Jeremiah 13:23, can people change the color of their skin, or can a leopard remove its spots? There are set details in each creature, in every creation,
There are set boundaries. There are laws that govern their life, their existence, and even their death. And natural law is above all man-made laws, including religious and moral law developed by religions over time, all of which came much, much later than creation. Napakatagal na may sangsinukob, may daigdig, may mga nilikha, bago na-develop ang mga religious institutions, religious beliefs, and moral laws that people think will always govern their lives. Genesis 4:26, as we can see, later, Seth had a son and named him Enosh. About this time, people started worshiping the Lord. So even prayer, worship, developed gradually. All the religious beliefs that were formalized, institutionalized, crystallized by religions, developed over time, over millennia, over centuries. And natural law has always been there before religion. Natural law has always been there from the beginning, in the beginning. Kaya marapat na maintindi natin ng mga nananampalataya at may mga religious beliefs yung basic natural law. Because God is the author of nature and natural law. And one of natural law's most basic principles is cause and effect. Ang bunga ay may pinagmulang ugat. Ang mga nangyayari ay bunga ng mga ibang pangyayari bago pa man nangyari yung nangyari. Galatians 6:7, you cannot fool God, so don't make a fool of yourself. You will harvest what you plant. So it's a basic law of nature. You harvest what you plant. You cannot and you should not harvest what you did not plant. Harvesting is the effect, planting is the cause. Tumubo ang halaman dahil mayroong butong nalagay sa tamang lupa, nadiligan ng tamang tubig, naarawan ng tamang dami ng araw, nagkaroon ng mga tamang elemento na iprotekta sa mga ibang maling elemento, bumunga, tumubo, lumaki. Cause, effect. So lahat ng effects may cause. Kuminsan, because of our lack of necessary wisdom, lack of knowledge, or outright ignorance, you see the effect, but you don't know the cause. Kaya nagkakaroon ng mga superstitious beliefs, nagkakaroon ng sari-saring pag-iimbento at panghuhula, nagkakaroon ng mga mito at mga alamat, kasi maraming mga bagay na naganap noong mga unang panahon nang hindi na unawaan ng mga ninuno. Ang ginagawa nila, iniimbento nila ang dahilan. Naghahanap sila ng mga kwento, nag-aapuhap sila na magpapaliwanag, bakit sumisikat ang araw, bakit lumiliwanag ang buwan, bakit nagkakaroon ng eclipse, bakit may bulkan, bakit ito pumuputok, bakit may high tide, may low tide. Hindi kasi nila alam pa noon. At sa pag-aapuhap nila ng dahilan, lumilikha sila ng mga alamat at mga mito na magbibigay sa kanila ng kasiyahan dahil at least nagkaroon sila ng alam na dahilan kung ba't may ganon. Bakit umuulan? Bakit may tagaraw? Bakit may mga seasons? Bakit ang tao ay namamatay? So may law of cause and effect. It's always best to know the cause so you will understand the effect, and that you could engineer the effect by engineering the cause. But there's also another basic natural law that many people are still to appreciate. It is the law of time and chance. What some people call good or bad luck, or the law of the illogical. Pag naiintindihan natin ang pinagmulan ng isang bunga, may logic, may reason, cause and effect. Pero may mga hindi tayo naiintindihan at yun ay itinacharge natin sa the law of the illogical, what Solomon calls the law of time and chance. Para kasing walang equation, walang correspondence, ang cause and effect. Parang disconnected. Parang bakit nag-aral naman ako, hindi ako pumasa sa exam? Dahil nag-aral ako, logically, dapat papasa ako. Pero pag nalaman mo na, ay, kasi pala yung pinag-aralan ko, hindi lang itinanong,
hindi ko tuloy nasagot ng tama, di alam mo na ngayon yung cause, alam mo na yung effect, naintindihan mo siya. Pero habang hindi mo naiintindihan yon, nakasalalay yung iyong pangunawa doon sa, minalas ako. Bakit siya? Ang bagal-bagal niyang tumakbo, nanalo sa karera. Hindi mo malaman ng dahilan, sasabihin ba, ay, sinuwerte, pinalad, na-bless, etc., etc. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:11-12, here is something else that I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. None of us know when we might fall victim to a sudden disaster and find ourselves like fish in a net or birds in a trap. Sabi ni Solomon, yes, maraming cause and effect. If P, then Q. We understand the root, then we will understand the fruit. Pero may mga bagay din na lingid sa atin, hindi natin batid, tulad ng, hindi naman lahat ng pinakamabibilis tumakbo na nanalo sa karera, hindi lahat ng malalakas na nanalo sa mga digma, at hindi laging napupunta ang kayamanan, ang kalusugan, ang popularidad sa matalino o sa mahusay at maalam. Sabi niya, may kanya-kanya tayong swerte at malas sa buhay. Bakit merong babaeng pagkaganda-ganda, walang nanliligaw? Meron namang hindi kagandahan, pero namutaktak ang mga admirers. Magtataka ka. Meron kaklase mo ng elementary, laging bagsak sa test, laging napapagalitan. Pero nung nakita-kita kayo ng reunion, siya to kayaman-yaman. Ano nangyari? May ganun talaga. May kanya-kanyang palad. Diyos ang nakakabatid ng cause and effect noon. Pero marami sa atin, hindi natin alam yung cause. Kaya ang understanding na lang natin sa effect, sinuwerte, minalas, ganun. Under trial, na-bless, etc. Pero ang paliwanag ni Solomon, ganun talaga yon. Hindi laging if P then Q. Hindi laging may logic, may dahilan ang mga bagay. Meron at merong walang paliwanag. At sabi niya, ang buhay ng tao, kumisang bigla-bigla ka na lang nasusukol, na para kang isdang hindi mo malay isipin, ba't bigla kang nasa loob ng lambat ng isang mangingisda? O para kang isang ibon na bigla ka na lang nalaman mo, na-trap ka na pala. At maraming ganong tao. Ang galing-galing namang businessman, bigla na lang nalugi. Ang lusog-lusog. Lahat ng kinakain, organic. Ang ayos-ayos ng healthful system at method niya sa buhay, tas nauna pang namatay doon sa mga nakalubog sa bisyo. Meron kung sino yung kaingat-ingat, siya ang nauunang mamatay. Iba-iba. If terrible things happen, there are causes that make them happen, whether or those are known or unknown, whether those are reasonable or unreasonable. Because morality and religiosity, even righteousness and rightness, exempt no one from natural law, from cause and effect, from time and chance. Hindi laging ang mabubuting tao ay naliligtas sa sakuna. Kung minsan, yung mabuti pa nga ang nagkakasakuna. Hindi lahat ng masasamang tao'y dinadapuan ng sakit. Kung minsan, sila pa yung mahaba ang buhay. Hindi lahat ng mabait ay pinapalad na yumaman o guminhawa. Minsan, yung pangang laging nang lalamang, siya pa tong yumayaman. Sabi ni Solomon, ganun ang buhay. Time and chance happens to all. It is no guarantee that if you are religious or spiritual or morally upright, na ikaw ang giginhawa, titiwasay, ikaw ang uunlad. When the morality of the persons involved does not and cannot alter the outcome of natural cause and effect. Kahit ka madadasalin, mabait, makadiyos, pag napabayaan mo ang iyong pagkain ng tama,
pagpapahinga ng tama, dadapuan ka ng sakit. Hindi ko mo missionary ka na namamangka patungo sa malayong mga gubat, twin souls, hindi ka nalululunin ng buhaya kung sakaling nalaglag ka sa tubig. Hindi ko mong patungo ka sa prayer meeting o sa worship ay hindi na mababangga ang sinasakyan mong tricycle. Time and chance happens to all. Dapat nating maunawa yan para hindi tayo nagtatampo sa Diyos. Kung sakaling dinadapuan tayo ng mga dagok ng buhay na sa tingin mo hindi mo deserve o dumadating sa iyong mahal sa buhay na tingin mo hindi siya bagay magkaganon. Meanwhile, kung may natural law, kahit ka pastor, hindi ka nag-ingat sa paghalakad sa hagdan, mahuhulog ka. Pwedeng mabali ang leg mo. Kahit ka napakabanal, kung ikaw ay natrap sa isang nag-aapoy na bahay at di ka nakalabas, ay igugupo ka ng apoy kahit ka maka-Diyos. Kasi may natural law. May apoy, hindi ka nakalabas, hindi masusunog ka. Nakasakay ka sa bangka na may butas, na puno ng tubig, hindi ka marunong lumangoy, lumubog sa gitna ng dagat, kahit pa ikaw ang pinakabadal na tao sa mundo, malulunod ka. Meanwhile, ano yung himala? Ano yung miracle? A miracle happens when natural law is suspended, bypassed, overruled, superseded, canceled, or aborted for the sake of a beneficiary or for sake of a teaching or a cause. Yun ang himala. Pag may cause, tapos hindi nangyari yung effect, lumubog ka na, yung sinasakyan mo, hindi ka marunong lumangoy, ano't yung iba'y nalunod, ikaw patong di ka ginsa-ginsa, ay nailigtas at humaba pa ang buhay, napaghimalaan ka. Ikaw tong sobra nang nagpabaya sa iyong katawan, dapat sana iginupo ka ng sakit, pero ikaw yung nakarecover, walang makita ang mga doktor na dahilan, napaghimalaan ka. When the law of nature, the law of cause and effect is suspended by divine power for a benefit of a person or a teaching or a cause, that is what we call a miracle. But a miracle is an exclusive divine prerogative. Ang Diyos lang ang nagtatakda. Kung magkakahimala, ibig sabihin ay isususpend ang law of nature. Hindi niya yun obligasyon at hindi yun para natin i-require sa Kanya. Romans 9:15, the Lord told Moses that He has pity and mercy on anyone He wants to. So niya, I will have mercy on whom I would like to have mercy. I will pity those whom I like to pity. It is exclusive to God. It is not our province. It is not within our rights nor privilege to ask for a miracle. It's totally dependent on the divine. God, the author of natural law, should not always be expected to suspend it to accommodate various, even sometimes conflicting, individual or personal human agenda. Na Lord, naghanda po kami ng anniversary ng church nyo. Church nyo po ito, di ba? Kayo po ang paparangalan namin, di po ba? Mananampalataya kami, di po ba? So please, huwag niyong paulanin. Nasa Diyos na yun. Pero anniversary ng church nyo, Hunyo. Bagyo month. Huwag ka naman humingi sa Diyos ng himala na huwag umulan habang kayo ay nagpipiesta o nagpapasalamat o nagpaparada. Ilipat mo na lang ang anniversary nyo sa February, hindi tagulan. O kaya, may anniversary kayo, magdala kayong kapote, payong, o magsuot na kayo ng mapaligo, para pag umulan, di umulan, kasi tagulan eh. Para hingin mo sa Diyos na huwag pa ulanin pag tagulan, spoiled ka naman. Meron pa magpapakasal, Pastor, gusto ko po maging June bride. Tag-ulan iha, ipag-pray niyo po na wag umulan. Sa loob-loob ko, mag-isa ka mag-pray. Tag-ulan, nag-iintay yung mga farmers ng ulan dahil tuyong-tuyo ang bukid.
hihilingin ko sa Diyos na huwag umulan dahil lang gusto mo maging June bride. Ba't di mo gawing kapote ang trahe de boda mo? O magbikini ka? Gusto kasi garden wedding. Bakit mo babaligtarin yung likasan sa kalikasan para lamang sa kapritsyo mo? E di ko mag-adjust. Hindi ka pa ipinapanganak, tag-ulan na pag-June eh. Tapos gusto mong palitan. Merong mga sobrang magtrabaho, naglilingkod po ako sa Diyos, para po sa Diyos ang ginagawa ko, ni hindi na makakain, hindi na makapagpahinga. Kasi pag-pray niyo pong huwag ako magkasakit. Ay, bahala ka kung magkasakit ka dyan. Bakit kayo pag-pray na hindi ka magkasakit eh? Kinakain ka na ng mikrobyo. Ang hina-hina na ng baga mo, ng resistensya mo, dahil hindi ka nagpapahinga, hindi ka kumakain. Then I will ask God to suspend natural law. Why? Why don't you just obey natural law and have a healthful lifestyle? The author of natural law should not be expected to always think as humans would. Ay, di po ba missionary siya? Bakit naman nalunod? Ibig mo sabihin, yung mga hindi missionary pwedeng malunod. Hindi po ba prayerful siya? Bakit po nabundol ng trend? Iha, nasa riles siya noon. Oras ng pagdaan ng trend. Nagtagpo sila doon. Alangan mo yung trend ang matumba. Siyempre siya. Time and chance, hindi. Law of nature yan. Cause and effect. Meron ba? Naku, mauubos ang gasolina natin, mag-pray kayo. Ibig mo sabihin, magpe-pray ako na maglagyan ng Diyos ng gasolina yung tangke mo. Ba't di ka naglagay kanina? Yung iba tuloy, pag hindi na pagbigyan, nagtatampo sa Diyos. Nagagalit pa sa Diyos yung iba. Samantalang habang ikaw ay dinadago ka ng buhay, Diyos talaga ang pag-asa mo. Lalo ka dapat lumapit sa Diyos. Huwag ka magtampo. Kanino ka pupunta? Kay Satanas. Anong mapapala mo magtampo sa Diyos? At saka sasabihin pa ng iba, di po ba? Hindi pa siya tapos ng college, bakit namatay na? You mean to say, pagka-graduate, pwede nang mamatay. Naku, batang-bata pa po, namatay na. Eh, yung nanay mong matanda, okay na mamatay? Dahil yung batang-bata, bakit namatay? Ginagawa kasi natin yung ating reasoning, inililipat natin sa Diyos. Isaiah 55:8, the Lord says, my thoughts and my ways are not like yours. So kung sa katalinuhan mo na napaka-limited, hindi pa siya dapat mamatay, akong Diyos na nagbibigay ng buhay at nagtatakda ng kamatayan, ang nagpa siyang mamamatay na siya, marunong ka pa sa akin? Akong Diyos na nagmamahal higit kanino man, pumayag na siya yung magkasakit. Tapos ngayon, isusumbat-sumbat mo sa akin na bakit ko siya binigyan ng sakit. So, mas mabait ka. Mas mahal mo siya kaysa mahal ko siya. Ganun ba ang gusto mong palabasin? Kuminsan, ganun na nagiging bunga ng ating mga sobrang pakikialam sa Diyos. The author of life should not be questioned on what is and what gets allowed to happen in creation. Para tayong mas marunong, mas mabait, at mas sensible. Sa Isaiah 45:9-11, ang linaw ng sinabi ng Diyos, you have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot, shaped by a potter. The clay doesn't ask, why did you make me this way? Why, where are the handles? Children don't have the right to demand of their parents, what have you done to make us what we are? I am the Lord, the Creator. Do you dare question about what I have done? Do you dare question me? So tayo daw ay parang palayok, putik, na ginagawang palayok. Ang Diyos yung gumagawa ng palayok. Wala kang karapatan sabihin sa Diyos, bakit na ganyan ang nagiging korte ko? Bakit ako humahaba? Bakit ako nagiging bilog? Nasaan ang tangkay? Bakit wala akong tangkay? Sabi niya, puti ka lang, ako ang gumagawa, manahimik ka dyan. Ang mga anak ay walang karapatang magtanong sa magulang na, bakit tayo kulot? Ba't hindi tayo matatangkad? Bakit tayo maiitim? Bakit tayo ganito? Bakit ganun sabi? Wala kang karapatan, anak ka. Kung anong ginawa sa'yo, tanggapin mo and live the best possible way. Hindi mo sisisihin ang mga kamag-anak mo kung bakit ganitong height nyo, bakit ganitong weight nyo. Dahil sila man, anak din sila ng mga kalololohan mo. Tanggapin mo ang ibinibigay sa'yo.
Huwag kang makipagtunggali sa Diyos. Sabi, nangangahas kayo na tanungin ako kung ba't ginagawa ko ang aking mga ginagawa. Meanwhile, there are other reasons why bad things are allowed to happen to good people. Una, di ba? Logic, law of nature, cause and effect. May dahilan eh. Yung iba naman, hindi mo lang maintindihan ang dahilan. Nagmumukhang the law of chance. At yung isa, to spare them from worse things that could possibly happen. Kung nakapwesto ang isang tao sa mas malaki pang mga sakuna at trahedya, minsan ay pinapayagan na siyang Panginoon na gumraduate sa kabilang buhay dahil higit ang magiging pagdurusa kung itutuloy pa ang buhay dito sa mundo. So pasalamat ka nangyari yung bad. Kasi kung hindi pala, ang mangyayari sa kanya yung worse o yung worst. Meron pa, naku, kung kailan pa po yan naging madadasalin tsaka nasunugan ng bahay. Bakit po ganon? Naging madasalin na nga siya, nasunugan pa ng bahay. Umatya na nga ng Bible study, nalugi pa sa negosyo. Kung kailan naman lumapit sa Diyos at saka napariwara yung mga anak. Aba, kung hindi siya lumapit sa Diyos, hindi siya naging madadasalin at hindi siya napahilig sa salita ng Diyos, baka worse pa yung nangyari. Ang totoo niyan, ang nakikita mo lang yung bad, hindi mo alam yung the possible worse that could happen. Na nagkaroon pa ng control ng kamay ng Diyos ang naganap sa kanya dahil nga sinasabi mong siya ay naging makadiyos. Huwag mong sisihin ang pagiging makadiyos niya at may nangyari sa kanyang ganyan. Ang isipin mo, kung hindi siya lumapit sa Diyos, malamang mas malala pa yan. Dahil alangan naman na dahil lumapit siya sa Diyos, ipinahamak siya ng Diyos. Yun ang walang logic. Isaiah 57, 1-2, God's faithful people are dragged off and killed, and no one even cares. Evil sweeps them away, but in death they find peace for obeying God. The New International Version says it this way: the righteous perish, and no one takes it to heart. The devout are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. Sa mga kamatayan na iniisip natin hindi deserve nung namatay, hindi pa oras, hindi pa dapat, sinabing napakalinaw, ang mga matuwid, mayroong mga matuwid na kinukuha na agad para iligtas sila sa mga napakaraming kasamaan at sakuna at dilubyong maaaring dumating sa kanilang buhay. Kung kaya't sa kamatayan, nakakakita sila ng kapahingahan. The bad happened instead of the worst or the worst. Nakikita natin kung minsan yan, yung mga sobrang nasasaktan ng katawan, ang lubha-lubha ng sakit, humahalinghing, dumadaing, umiiyak magdamag, maghapon dahil sa sakit. Dalangin ng may katawan, kunin na siya ng Diyos. At kumisan dalangin na rin ng mga mauulilang, kunin na ng Panginoon dahil hindi nila matiis makikita naghihirap. And in that case, it's only death which is their way out of pain and suffering. And the Bible is clear. There are moments when death is the recourse to save the righteous from horrible disasters that could await them should their lives be lengthened or allowed to prolong. Ang kailangan natin ay lubos na pagtitiwala sa Diyos. Na alam niya, higit sa alam natin, ang pinakamabuti, na mahal niya tayo at mahal niya yung mga mahal natin sa buhay, higit sa ating pagmamahal sa ating mga sarili, na higit kanino man, siya ang may malasakit at ang ginagawa niya at pinapayagang mangyari sa ating buhay, lingid man sa atin ang dahilan o hindi man natin maintindihan, dapat tayo magtiwala. 2 Corinthians 5:8, sabi ni Pablo, I would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Sasabihin pa nung iba, ang hirap-hirap naman nung naging kamatayan niya, masyadong tragic. Ang difference between physical life and death is only a split second.
Buhay ka, nalagot ang hininga mo, patay ka na. Walang mahirap doon. Ang mahirap kung minsan ang tagal-tagal mo may sakit, nagdurusa ka, hirap na hirap ka. Pero yung mamatay, walang hirap yon. Yung malalagot ang hininga mo, i-give up mo yung spirit mo. The spirit returns to God instantly, and the body is prepared to return to the ground, to dust. Walang hirap doon. Ang hirap kuminsan, yung nagkakasakit ka pa, yung proseso, but kamatayan itself is just a painless split second. And in many people who suffer, it is their way out of suffering. It is their way into rest. Nagmamahal tayo at kuminsan ang pagmamahal ay nakakahilam, nakakabulag, nakakapagdilim at nakakapagpakitid ng pananaw. Kaya iba nagtatampo pa sa Diyos. Sabi niya, ang bait-bait niya, ang buti-buti niya, bakit siya pa? Ibig mo sabihin, yung biyanan mo pwede. O yung manugang mo, yung bayaw mo pwede, pero siya hindi kasi mabait siya. Ang totoo niyan, the most important postscript in all of this is that no one is really fully good. No one is good enough to deserve exemption from natural law. No one is good enough to be exempted from pain and suffering. No matter how good and kind, nobody is good enough. Nangyayari lang kasi, pag lalo't namatay na, naroromanticize natin ang kanyang kabutihan, ang kagandahang loob. Kasi siyempre, pag patay na, hindi mo na inuungkat-ungkat pa yung mga mali, yung mga kasalanan, puro mabuti. Nagmumukha tuloy ang buti-buti niya, nagmumukha tuloy masama ang Diyos. Bakit siya hinayaang mamatay? But Romans 3:10 says, as it is written, there is no one righteous, not even one. So huwag natin sasabihin, bakit siya pa? Bakit naman hindi siya? Ano naman ang napaka-special sa kanya para i-exempt siya ng Diyos? Walang mabuti. Meron lang tayong moments ng kabutihan, may mga moments tayo ng hindi kabutihan, at madalas ay mas marami pa ngayon. So nobody deserves a special treatment from God. God is good to us, not because we are good or we deserve it. It's only because He is really good and kind. And He is gracious. No one is good enough to be exempted from the law of nature, from time and chance, from God's mysterious ways. Not even Job. Kilala natin itong lalaking ito, si Job. Napakabuti niya. Napaka-godly. Halos perfect na sa tingin ng tao. Pati ang Diyos has nothing but praises for Job. Pinayagan ng Diyos na siya'y dumaan sa pagsubok. Namatay ang lahat ng kanyang anak sa isang iglap. Isipin ninyo kung gaano kasakit yon. Hindi isa, lahat. Sabay-sabay, gumuho yung bahay na batong kanilang pinagdadausan ng kanilang pagdiriwang at nangamatay silang lahat. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kayamanan ay nalipol, nanakaw ang kanyang mga hayop na inaalagaan, nasunog ang kanyang mga bukid, naghirap siyang parang daga. At hindi lang yon, nabalot pa ng kutakot-takot na sakit ang kanyang katawan, nagnanak-nak, nagdurugo, ang kati-kati. Binubudburan niya ng abo, kinakaskas niya ng mga basag na palayok upang maibsan ang kati. At nadagdagan pa na yung asawa niya, nag sa kanya, sabi sa kanya, are you still praising God? Why don't you curse God and die? Talagang pasan niya ang daigdig. At nagtanong sa Diyos, bakit naman? At sinagot siya ng Diyos. Job 38, 1-4, and so on. From out of a storm, the Lord said to Job, why do you talk so much when you know so little? Now get ready to face me. Can you answer the questions I ask? How did I lay the foundation for the earth? Were you there? Tanungin ka ba naman, Diyos, nung nilikha ko ba ang mundo, nandito ka na? Wala pa po. Eh, ba't ang lakas ng loob mong magtanong? Job 38:12, did you ever tell the sun to rise and did it obey?
Sa hinaba-haba ng buhay mo, nautusan mo na ba ang araw na sumikat? At sinusunod ka ba niya? Halimbawa, nagising ka ng alas 3 ng umaga, gusto mo na magbukid. Sabi mo, araw, sumikat ka na. Sinunod ka na ba kahit kailan? Job 38:17, have you seen the gate of the world of the dead? The obvious answer is no. Can you arrange the stars in groups? Kaya mo bang tumpok-tumpokin ang mga bituin sa langit? Tulad ng ginagawa ko, yung mga zodiac signs na yan, tumpok-tumpok. Do you control the stars or set in place the Big Dipper and the Little Dipper? Do you know the laws that govern the heavens? And can you make them rule the earth? Lahat ng sagot, no. I am the Lord all-powerful, sabi ng Diyos. But you have argued that I am wrong. Now you must answer me. Job said to the Lord, who am I to answer you? I did speak once or twice, but never again. Then out of the storm, the Lord said to Job, face me and answer the questions I ask. Gusto mo magtuos tayo, magbilangan? Magkwentahan? Dahil may mga tao nagkukwenta sa Diyos, Lord, ako po ang donate ng donate, bakit naman hindi pa ako yumaman, hindi pa ako ang nakakuha ng contract, ako itong palabigay. Ang bait-bait ko, bakit may nangyari sa akin ganito? Ako ang nagsiserve sa iyo sa church, ako ang nagmi-mission, bakit ako pa ang magkakasakit o ang mahal ko sa buhay? Gusto niyo makipagtuusan sa Diyos? Sabi niya sa verse 8, are you trying to prove that you're innocent by accusing me of injustice? So sa pagpapabuti mo sa iyong sarili, ako pinapasama mo? Sa pagsisikap mong patunayan na hindi mo deserve ang nangyayari sa iyo, ibig sabihin, mali ako? Do you have a powerful arm and a thundering voice that compare with mine? If so, then surround yourself with glory and majesty. Show your furious anger. Throw down and crush all who are proud and evil. Wrap them in grave clothes and bury them together in the dusty soil. Ang galing-galing mo pala. Bakit hindi mo palabasin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong gloria, at patayin mo lahat ng masasamang tao at ilibing mo sa alikabok? Patunayan mong kaya mo yan. Do this. And I will agree that you have won this argument. I created both you and the hippopotamus. Anong akala mo? Special na special ka na? Ikaw at ang hippopotamus, pareho ka lang nilikha. Ikaw at ang tutubi, ikaw at ang langgam, ikaw at ang bulate. Nilikha ko lang kayong pare-pareho. The hippopotamus eats only grass like an ox. But look at the mighty muscles in its body and legs. Its tail is like a cedar tree, and its thighs are thick. The bones in its legs are like bronze or iron. I made it more powerful than any other creature, yet I am stronger still. Sabi niya, ikaw, lahat ng nilikha, pare-pareho kayo nilikha. Anong karapatan mong tanong-tanungin ako, usig-usigin ako, magtanim-tanim ng sama ng loob, magalit sa akin? I am above creation. Yun lang naman ang underlying statement. I am above you, I am above your questions, and your very personal, sometimes very selfish demands. Job 42, 1-6, naliwanagan ng Job, natauhan. Kasi kung minsan, kung tayo mabait, marunong, matulungin, mapaglingkod, kumakaarte na tayo, parang may karapatan na tayo talagang mag-demand sa Diyos. Job said, no one can oppose you because you have the power to do what you want. You ask why I talk so much when I know so little. I have talked about things that are far beyond my understanding. You told me to listen and answer your questions. I heard about you from others. Now, I have seen you with my own eyes. That is why I hate myself and sit here in dust and ashes to show my sorrow. So sabi ni Job, sorry naman po. Medyo nalibang lang, nakalimot. Lumampas ako sa dapat kong kalagyan. Sumobra ako.
Kaya itutuwid ko ang aking sarili and I will show you how sorry I am. Isa lang ang tinutumbok ng lahat ng mga ito, mga kapatid. Trust God in whatever situation. Mahal mo ang sarili mo, pero mas mahal ka ng Diyos kaysa mahal mo ang sarili mo. Mahal mo ang mga mahal mo sa buhay, pero mas mahal sila ng Diyos kaysa mahal mo sila. May alam tayo, pero wala yon compared sa alam ng Diyos. May malasakit tayo sa ating kapwa, higit namang may malasakit ang Diyos. Gusto natin mabuti at maganda ang mangyari sa kanila, higit namang ang Diyos ay nagkakagustong mabuti at maganda ang mangyari sa ating kapwa. Pero maraming bagay na lingid sa atin. What we know is little, what we do not know is immense. And the little that we know could be clouded by our selfish agenda, by our very personal needs and wants. Maaari ang kakaunti nating alam ay madiliman pa, matakpan pa ng ating mga makasariling layunin at hangarin sa buhay, na kung sakasakaling hindi yung gusto natin ang nangyayari, minsan natatanong pa natin at napagdududahan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Sa kamatayan o sa buhay, sa kasalatan o kasaganaan, sa liwanag o dilim, hindi yun maiiba at hindi yun dapat maiba ang pananaw natin kung tayo dumaranas ng paghihirap o ang mga mahal natin sa buhay. Sa katunayan, lalong humihirap ang kalagayan, lalong tibayan ang pananalig, lalong tibayan at higpitan ang kapit sa Diyos dahil doon na lang tayo may pag-asa. Pag dumarating ang mga pagsubok at hirap, hindi ng panahon para magtampo ka pa sa Diyos. Walang ka na ng lahat-lahat. Romans 8:37 to 39. In everything we have won more than a victory because of Christ who loves us. I am sure that nothing can separate us from God's love. Not life or death. Not angels or spirits. Not the present or the future. And not powers above or powers below. Nothing in all creation can separate us from God's love for us in Christ Jesus our Lord. Wala. Naintindihan man natin o hindi, mahal tayo ng Diyos. Malinaw man o malabo sa ating isip, mahal tayo ng Diyos. Maginhawa man tayo o nahihirapan, mahal tayo ng Diyos. Buhay man tayo o bawian ng buhay, mahal pa rin tayo ng Diyos. Sabi ng New International Version, the same verses. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala tayong naisip, maiisip, at iniisip na maaaring maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Walang kasalatan o kasaganaan, walang dilim o liwanag, walang oras, nakaraan, ngayon o bukas na maghihiwalay sa atin sa Diyos. When bad things happen to good people or to your good self, trust God. That will be your strength. That will be your grace. That will be your salvation. Hold on to God. Don't choose any other or anything else. Hope in God. And hope is seeing things beyond the eyes. Faith is the assurance of things hoped for, the assurance of things not seen. Yung senses natin limited, marami pang katotohanan na hindi naaabot, nadidinig, nakikita, naaamoy, nasasalat ng ating senses. Hope in God, find comfort in God because He promised it, and continue to honor God no matter what the circumstance. Panginoong Diyos, sa aming pagdaan sa mga hirap ng buhay, be it physical or emotional or spiritual, be it material, turuan mo na kami laging sa inyo umasa,
magtiwala, manalig, manindigan, at sa inyo kami sumilong. Huwag kaming padaya sa bulong ng mga kaaway, sa bulong ng duda, sa bulong ng tampo, ng hinanakit, ng galit. Turuan mo na habang humihirap ang kalagayan, lalo kaming sa inyo tumawag. Patawarin niyo kami kung dumarating ang panahon at kung nangyari na kami ay nagduda, nagtanong, naging rebellious, nagtampo sa inyo. Kayo ang pinagmulan ng buhay, kayo ang nagsusustain ng buhay, sa inyo kami dapat manalig kahit hindi kami laging sang-ayon dahil hindi namin naintindihan. Mga kapatid, sino man sa atin ngayon ang dumaraan sa matinding hirap ng buhay, ano man yon, emotional, spiritual, financial, physical, I'd like to pray for you right now. You stand and we're going to ask God to strengthen your faith, to touch your life, to broaden your understanding of God, and to strengthen the relationship. Kung meron tayong mabigat na pinagdaraanan, at kung minsan natutokso na tayo magtanong, magduda, may natutokso pang lumayo sa Diyos, magtampo, you stand up because the Lord is here. And we're going to pray together. Dear Lord, sa pagtayo ng mga anak mong dumaranas ng matindi, mabigat, mahigpit na mga hirap, turuan mo na lalo kaming lumalim sa pananalig. Lalo kaming humawak sa inyo na mahigpit. At lalong sa inyo lang tumitig at sumunod. Makinig sa inyong tinig kung madilim at di namin kayo makita. Turuan nyo kami magtiwala ng walang patakaran at tanggapin ang hinahaya at pinapayagan mong dumating sa aming buhay. Ito man ay ginhawa o hindi ginhawa. Ito man ay hirap o saya. Ano man, Panginoon. Ang ituro mo sa amin ay patuloy na mamuhay ng tama, mamuhay na nagbibigay ng luwalhati sa inyo, na kahit kami naghihirap at nahihirapan ay huwag kaming tumigil na maging mabait at mabuti. Makapanindigan kami sa aming pananalig. At kung nagkakamali ay agad ditong makilala at ihingi ng tawad sa inyo. Narito ang iyong mga anak, O Diyos. Iba-iba. Iba-iba ang dala. Iba-iba ang bigat. Sa inyo lang lahat kami maasa. Bigyan mo nawa ng ginhawa ang mga nararamdamang hirap ng loob, hirap ng katawan, hirap ng espiritu. Pagaanin mo nawa, kalooban niyo ang nagaganap. But we pray from you, O Lord, to you from our point of view, no matter how limited it is. And from our limited and very human point of view, I pray, O God, that you will give immediate relief to your people if it is your will. We ask that you're going to open the windows of heaven and let your light shine upon your people. Let your face shine brightly upon our lives. And may you touch each one of us. Hipuin mo ang bawat isa sa iyong makapangyarihang paraan. Bigyan mo, Panginoon, ng malalim na kapayapaan, pananalig, at patibayan ng loob. Magsiupo kayo mga kapatid at magpatuloy sa diwa ng panalangin. Continue to be with the Lord, alone with the Lord. Pray, bring to Him the heaviness of your heart. Whatever problems you have, ask for solution. Ask for immediate relief. And if not, ask for patience. Ask for faith. Ask for perseverance. Lord, as your people continue to dwell in the realm of prayer, be with each one of us. Touch our lives as we glorify you with our submission, with our faith, with our thanksgiving. Mapag-isa tayo sa piling ng Panginoon at patuloy na dinggin ang kanyang tinig at tanggapin ang kanyang mapagpalang hipo sa ating buhay. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang When bad things happen to good people.
pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin. Di may halong tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal, sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Sadyang di mapigil ang kabutihan niyo, kahit tumigil pag-ikot ng mundo. Sa'king kahinaan di magbabago. Pag-ibig niyo sa'kin laging naririto. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin.
nakabukas ang mga pintuan ng mga Pilipino. Tayo kasi ang buhay nating Pilipino, lalo yung katutubong Pilipino, hindi natin masyadong iniisip yung privacy. Ang gusto natin is to share. Kaya ang lalaki ng mga bintana, kita ka ng kapitbahay. Sa ilalim nga ng bintana, may ventanillas pa. Konti lang mga dingding sa bahay ng Pilipino. Ayaw natin ng division. Ang gusto natin maaliwalas. Because the spirit of the Filipino is free. He wants to roam. He wants to go around. Kaya ganon din yung mata mo, dapat malayo ang nararating. At sa atin, yung mga kwarto sa mga traditional Philippine homes, ginagamit lang yan pag nagbibihis ka. Nagpapalit ka ng damit, pero hindi talaga doon natutulog ang mga tao. Sama-sama yan doon sa sala. Kahit sila Jose Rizal, ang laki-laki ng bahay nila, isang malaking banig at isang malaking kulambo, sama-sama sila sa sala. Doon sila natutulog. Kasi nga, we thrive in each other's company. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan nun pa may hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sakit naman ng unos, ang takot ay ganap. Sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!